ang Bayani Challenge 2012 ay hindi lang ang pinakamainit na summer activity ngayon. Pero marami tayong magagawa. Makakatulong na tayo sa lipunan, magkakaroon pa ng pagkakaisa, bayanihan, pakikipagbahagian sa kung ano-ano at marami pang iba. Simulan na natin ngayon kay Carl, ang special coverage ng Pilipinas natin, Bayani Challenge 2012. Yes, Ben? Yes, alam mo, mas excited ako sa inyong dalawa kasi first time ko sumali sa Bayani Challenge. At alam nyo, ngayong gabi, ang highlight ng Bayani Challenge kasi makikita natin ang tagumpay at bunga ng ating mga friends within that 5-day challenge. Tama yan, 5 days po magkakasama ang higit sa 10,000 volunteers all over the country. Pero marami na ring areas at lalawigan ang napuntahan ng Bayani Challenge. Since 2006, nakapag-Bayani Challenge tayo sa Leyte, Camsur, Bukidnon, Sulu, Palawan, even in Bantayan Island sa Cebu. Pero this year, first time, sabay-sabay, 5 lalawigan nag-Bayani Challenge 2012. Yun nga, napag-usapan nga dati, Carl, na kadalasan kahit isa, dalawang activity sabay-sabay, nagaganap siya sa isang probinsya. Pero what's very innovative about this year is that it's happening in 5 provinces simultaneously. Tapos may mga probinsya din na naapektuhan ng bagyong Sendong, pero ganun pa rin, tuloy-tuloy at sumasali pa rin sila sa Bayani Challenge. And more than that, may mga people from other provinces pumupunta sa ibang lalawigan para tumulong at isang panawagan sa lahat ng kabataan sa Pilipinas na makiisa at makilahok sa spirit ng bayanihan. Very exciting itong Bayanihan Challenge. Pero tulad ng ating mga audience, ang daming mga tanong ko dito tungkol sa Bayani Challenge. Tulad ng paano ito nagsimula, ano yung mga layunin nitong programang ito, at sino-sino yung mga pwedeng sumali. At para sagutin ang mga tanong natin at ng mga ating manonood, dito sa ating studio let's start with Gawad Kalinga, Executive Chairman. Yes, Tony Mulato, isa Si sa Tony mga Mulato, yes. ang ating founder ng Gawad Kalinga. Palakpakan na si Tony! Good evening, Tony! Hello, good evening. Sige lang, happy tayo. Masaya tayo ngayon dito dahil tuloy-tuloy ang pagiging bayani ng Pilipino. Natandaan pa namin ng 2006 no, para tulungan ang mga biktima ng Panaon Island sa Southern Leyte. At libo din ang dumating ng mga bayani. At hindi yun napatid hanggang ngayon. Ngayon, 5 probinsya na. At ang nakakatuwa kasi marami doon sa tumutulong mga kabataan at ang mga mahihirap mismo, hindi na nila papayagan na habang buhay silang biktima sa bayan natin. No, kaya ako ngayon pumuti ng buhok ko sa sa pagtatayo ng bahay, no, at pero marami ngayon sa mga kaedad ko rin na pinapahaba ang buhay dahil meron pa rin kabuluhan, no, may misyon tayo para iahon ng ating bayan sa kahirapan. At lalo na ngayon sa panahon na ito na maganda ang ating pamahalaan, no, ay sa tingin ko milyon-milyon na Pilipino na nakikita nila na ang solusyon sa ating kahirapan ay nasa atin. Kaya nga nandito tayo para ipagdiwang ang kabayanihan ng Pilipino. Ipagdiwang natin ang pagtatapos ng kahirapan sa Pilipinas. Tama yan, Tito Tony. Kasama din natin sa studio ang Executive Director po ng Gawad Kalinga, Kuya Luis Oquiniana. Well, patuloy lang yung as we celebrate the Filipino spirit, no, in 5 provinces. So we started with Panaon, and then we went to we had Bukidnon, we had Sulu, and then today we have 5 areas, May Compostela Valley. So it has been a 6 journey of raising heroes, no, especially the young. So very, very significant because it's historic. Now we're waking up the Filipino youth that we can really be indeed architects of our destiny as a nation. Thank you. Tama. Yes. At narito rin sa ating panel ang Governor ng Oriental Mindoro na si Governor Josie Sato, Occidental Mindoro na si Josie Sato, upang kwentuhan tayo sa mga naganap sa kanilang lalawigan. Governor?
Josie, magandang gabi. Po sa inyo lahat. Sa Occidental Mindoro po ay nagkaroon kami ng 4,249 volunteers at 900 of that came from outside the province. Nice. So marami po na nag-volunteer na galing mismo sa aming probinsya. This is one realization na kung kami, taga-Occidental Mindoro, ay magkakaisa at magtutulong-tulong, we can do wonders. We can even do miracles. And sa kauna-unahang pagkakataon din po, yung 7 sub-tribes ng aming indigenous peoples ay nagkaisa sila, nagsama-sama upang magtayo ng isang bahay. And this is something very special to them dahil hindi ito nangyari sa buong buhay nila. Ngayon lang nakita na pag nagkasama-sama sila, ay talagang marami kaming magagawa. And pwede po ba magpatuloy? At naipakita rin namin na yung coastal cleanup, I think this is the longest coastal cleanup in the history of GK. 14.4 kilometers ay nilinis ng napakaraming volunteer sa 4 na araw at tatapusin yan hanggang bukas. At meron pa rin na yung aming pinili na GK site, ito ay isa prime lot, no? Malapit sa beach. At doon ay pwede pa sila, ang aming plano dyan, hindi lamang bahay. They will have their integrated farm lots. Natuturuan kung paano magtanim ng gulay, ng mga fruit-bearing trees, at mag-aalaga rin sa kanila ng hayop para sa kanilang livelihood. So it will be an integrated program for the people of Rizal, Occidental Mindoro. Maraming salamat po, Gov. Okay, puntahan naman natin ngayon. Ito, I'm sure matutuwa at maraming may kilala sa kanya sa audience. Isa sa mga volunteers ng Gawad Kalinga, si Miss Isa Cuevas Santos. Good evening. Kakagaling ko lang ng Masbate. Actually, just arrived this morning. And I traveled 12 hours to get there. Yan. And akala ng mga tao ang haba ng 12. Pero we had volunteers there traveling 19 hours from Manila. And even farther, may volunteers from Australia na talagang bumiyahe pa from halfway around the world just to be with our volunteers in Masbate. And it was really such an inspiring time for us. And we're so glad and blessed to just join 10,000 volunteers for this summer. And very special this year kasi araw ng Kagitingan. And nung Monday when we launched in all the 5 areas, I truly felt that it was a special time for Filipinos and it truly was a day of valor for all of us. So congratulations po sa lahat ng Pilipino na sumama for Bayani Challenge. Congratulations. Maraming salamat. Siguro itong ginagawa natin ngayon, meron siya laging historical context at siguro para makita natin kung ano ba talaga at paano nag-evolve yung konsepto ng bayanihan. Tawagin natin ang isang cultural historian, Mr. Xiao Chua. Western concept of hero is the one na malakas, no, at may personalidad at may star quality, no. Ang problema, hindi naman tayo lahat pwedeng magkaroon ng ganyang quality. So parang sabi nila, I don't want to be a hero anymore, no. Pero sa Filipino context, sa ating kultura, sa maraming mga epiko natin, ang bayani ay isang tao na nagbibigay ng serbisyo, ordinaryo man, no, na nagbibigay ng serbisyo sa bayan nang walang hinihinging kapalit. At pinapakita ito sa Gawad Kalinga. Kaya mga kabayani ko dyan, magandang gabi po, mapagpalaya at mapagkakaisang gabi sa ating lahat. Thank you. Thank you, Xiao. Kasama din natin ngayong gabi sa studio ang mayor po ng munisipalidad ng Milagros sa Masbate, isa sa mga sites ng Bayani Challenge this year, si Mayor Nati Magbalon. Magandang gabi po sa inyong lahat na nakikinig ngayong gabi. Ikinararangal kong maging bahagi ng Bayani Challenge ngayong 2012. Isang paraan ito kung saan pinapakita, lalo na ng mga volunteers, yung spirit of volunteerism. Kasi yung bayan namin, isa sa mga pinakamahirap na bayan sa Pilipinas, kung saan nabigyan naman kami at naipakilala, especially ang kabuhunan ng probinsya ng Masbate at isa naman itong peaceful place to go with. So, yun lang at magandang gabi po. Maraming salamat po, Mayor. Okay, nakita natin yung mga panel guests natin ngayong gabi. Pero syempre, hindi yun makukumpleto kung wala yung bahagian ng ating mga previous volunteers sa mga nakaraang Bayani Challenge. Kaya naman,
Bigyan natin ng masigagong palakpakan ng ating mga kasama sa studio audience ngayon, mga previous volunteers ng Bayani Challenge. Magandang gabi! Welcome! Mapapakinggan natin sila mamaya. They will share their experiences, no, of their previous Bayani Challenge experiences. And so, sabi nga natin kanina, hindi lang po sa isang lalawigan nagaganap ang Bayani Challenge this year. Kasama po natin, all the way from Northern Mindanao, mga volunteers from Iligan. Meron po tayong Bayani Challenge doon ngayon sa Iligan. Meron din po sa Mindoro, kanina we heard from Governor. Also from Amlan in Negros Oriental. Also from Northern Mindanao, Cagayan de Oro po kasama natin tonight. And our another Bayani Challenge site for 2012, Masbate. Okay, ang dami yata. At isa-isa makakapanayam natin sila, no, Meg? Siguro simulan natin yung diskusyonan din na para maintindihan natin kung ano ba talaga yung Bayani Challenge. Tanungin natin ang founder ng Gawad Kalinga na si Tito Tony. Tito Tony, yun nga, pwede ikwento sa amin yung the roots of this challenge? Kasi yung misyon ng Gawad Kalinga is nation building, na tapusin ang kahirapan sa ating bansa. At mangyayari yan kung lahat ng Pilipino ay bayani. At kailangan mabigyan natin ng pagkakataon, sa tindi ng kahirapan ng bansa natin, na pati mahihirap mismo, ay pwede rin magiging bayani. Kaya nang nagkaroon ng malaking trahedya, no, doon sa Panaon Island, sa mga lugar na malalayo pupuntahan, ay we invited people to spend a week, no, na iwanan ang trabaho, iwanan ang pamilya, para ituring ang mahirap at ang mga biktima ng pamilya, no? So that was the start na discover natin na ang kapasidad pala ng Pilipino para maging bayani, na kaya pala natin na talagang magkaisa, magtutulungan kung tinuturing natin ang lahat ng Pilipino na pamilya, kaibigan, no, at sabay-sabay tayong aahon na walang Pilipino na kailangan ay biktima ng panahon, kailangan wala tayong Pilipinong iniiwan. Kaya ngayon sa taon ito, marami na naman ang nagiging bayani at sa susunod na taon, marami pa rin. Kaya we see na kailangan lahat ng Pilipino ay magiging bayani at mangyayari lang kung mamahalin natin ang bayan natin, ang ituring natin na lahat ng Pilipino ay kapamilya. Thank you, Tito. Pakinggan naman natin si... Yes, thank you, Tito. Pakinggan natin si Kuya Luis. Kuya Luis, paano po ba nagsimula yung Bayani Challenge? Paano nabuo yung konsepto in 2006? Well, it began right after the disaster, no, in Panaon Island, where a handful of young people from Manila actually wanted to do relief. And when we got there, ang nangyari is, why don't we go reconstruction? So we started to build one house, the next, no. So yung mga bata, no, yung mga taga Ateneo, may mga taga Lasal, meron din mga taga ordinaryong people na hindi ko sinasabi na extraordinaryo yung mga Atenista at saka taga Lasal, no. But may isang grupo from Quezon City, nag-jeep sila. Wow. Took them maybe about 21 hours, no. Just to get to Panaon. In fact, there's a love story to that, no, kasi by the time they arrived and went back to Quezon City after 5 days, yung dalawa doon ay nagkainlaban na. Ngayon mag-asawa na sila. In fact, every year they go to the Bayani Challenge. Kaya it's not just about helping, it's also about connecting, no? It was born out of the disaster and the desire of the young to be relevant. So from